Sa isang liblib na lugar sa probinsya ng Bulacan ay may ilog na tinatawag nilang Agos. Agos dahil ito lamang ang nag-iisang ilog na mabilis ang ragasan ng tubig kumpara sa ibang parte nito na kalmado at banayad lamang. Karamihan sa mga naliligo doon ay mga bata na taga doon. Hindi nila inopen sa public o sa ibang tao dahil nga delikado at hindi pa kabisado kung may parting malalim o mababaw na mabato. Pero isang araw ay nanghas na maligo ang kalilipat lang sa lugar na si Mang Arnulfo at ang tatlo nitong anak na lalaki. Hindi kalaliman ang ilog na kanilang niliguan. Isang talampakan lamang ang taas nito na hindi lalagpas sa mga height ni Mang Arnulfo na 5'7". Makitid lang din ito dahil ilang minutong langoyan lang at makakarating ka na sa kabilang ilog. Hindi alintana ng mag-aama ang lakas ng agos nito dahil sanay sila sa paliligo sa ilog. Pero ang hindi nila napaghandaan ay ang paghigop ng tubig pagkatapos ng mabilis na agos. Sila lamang ang mag-aama ang naligo ng kasalukuyan na iyon. Kaya humiyaw man sila ay walang makakarinig sa kanila. Kung meron man makarinig ay siguradong huli na ang lahat bago pa man mapuntahan o makahingi ng tulong. Natagpuan niyang patay ang mag-aama sa hindi malamang dahilan. Nakita na lamang palutang-lutang ang apat. Ayon sa mga taga roon ay dayo lamang ang mag-aama. Ibig sabihin ay hindi tubong taga roon. Marahil ay alam ng mga ito ang kwento tungkol sa ilog na taon-taon ay may nagbubuwis ng buhay dito, lalo na sa mga dayong tulad nila. Sabi ng nakararami, kahit gaano ka kagaling sa paglangoy ay wala kang ligtas kapag ikaw ang napiling magbuwis ng buhay. Hinihigop ang iyong mga paa pailalim. Wala kang magagawa, wala kang pagpipilian kundi salubungin ang iyong kamatayan sa ilog na tinatawag nilang Agos. Simula noon ay nilagyan na nga ng harang ang daanan papunta sa ilog. Masakit man tanggapin para sa mga mamamayan na malapit doon. Akala kasi nila ay isa to sa mga magiging tourist attraction. Pero mas naisip ng mga residente na mas masakit kung taon-taon ay may mamamatay doon sa ilog. Magpasa ngayon ay wala nang balita sa ilog na yun. Naging masukal ang paligid banda doon. Kahit kasi mga residente na malapit doon ay hindi na rin nagawang maligo o puntahan ng ilog na iyon. Kapag mapadaan ka raw kasi sa papunta dun sa agos ng ilog, ay may maririnig kang sumisigaw at humihingi ng tulong. Yung tunog ng nalulunod na tao, ganon ang sigaw at tinig na maririnig mo. Maaaring yun ang mga hinaing ng mga taong kaluluwa na naghihirap at namatay sa ilog ng Agos.